Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon ang pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa mababang rating niya na kung saan isinisi niya sa mababang rating din ng kanyang kapatid. Dahil sa Marcos ang kanyang apelyido, nadadamay siya sa pagiging Marcos ng presidente na napakababa ang rating niya ngayon ng presidente. So dito sa ABS-CBN news title, Amy Marcos says brothers very bad ratings bringing her down. So May 7, ito yung balita kahapon. Sharing a family name with a president with very bad approval ratings has been dragging Senator Amy Marcos down in pre-election surveys. In a Pulse Asia survey released in mid-April, President Ferdinand Marcos' approval ratings dropped to 25% in late March from 42% in February. So, napakalaki po ang pagbagsak. 17% ang binagsak ng rating ng Pangulo. Kaya wala na. Marami ng dismayadong Pilipino sa governance ng administrasyong ito. Pre-election surveys meanwhile suggest that Senator Marcos is trailing the likely winning senatorial contenders in May 12 midterm election. Okay. So, sa Pulse Asia survey, yung pinaka-latest nila, no? Nasa number 13 to 14 ang rating ng senadora. Nagtay si Senator Pacquiao and Senator Camille Villar sa number 12 and 13. After that, sumusunod na si Senator Amy, although malit lang yung gap. Kailang nasa baba siya. So, dahil dito, ito ang pahayag ng senadora. Sana yan. It's very clear, sabi niya, it's very clear that the approval ratings of the administration are very, very bad. Dahil sa apelyido ko, Marcos rin ako, damay-damay talaga ako. Yan ang mahirap pag Marcos ka. Sabi pa niya, these approval ratings are impinging on me. That's very clear. Okay. So, sa aming pagkakampanya, no? Meron na kaming, ito na yung aming sample ballots. Nag-distribute kami, yan. Duterte senators. So, nandyan yung Duterte. Then, idinagdag namin, number 36, Amy Marcos. Number 66, Camille Villar. Okay, naka-distribute na kami, mga more than 5,000 sample ballots sa mga kaibigan namin, ha. Then, lahat sila, tuwan-tuwa, nagpapasalamat pa nga sila na nabigyan namin ng ganito para hindi na sila mahirapan paghanap ng numero. Kailang, ito ang problema. Pag makita nila yung Amy Marcos, halos lahat ng nabigyan namin ng sample ballot, bakit isinama nyo si Amy Marcos? Talaga, grabe. Yung pagkadismaya ng mga tao, yung nakasalimuhan namin, yung nakausap, halos lahat nagtatanong, bakit kasama si Marcos? Bakit kasama si Amy? So, kailangan naming magpaliwanag. So, paliwanag na hindi lahat ng magkakapatid ay magkakaparehas. Iba si Bongbong, iba naman si Amy. Na ang tunay na Marcos, ang tunay na gumagawa sa ginagawa ng Marcos Sr. ay si Amy. So, paliwanag. Nagtiwala si BP Sara kay Amy. Umamin naman si Senator Amy yung pagkakamali niya, yung
hinikayat niya si BP Sara na makipag-team up kay BBM, kamali niya lahat yun, napahamak niya si BP Sara, at pinatawad naman ni BP Sara si Amy. Ngayon, nagsasama na silang dalawa, nangangampanya. So, sinasabi namin na si Amy Marcos ay tunay na kaibigan ng mga Duterte. Si Amy Marcos ay ibang-iba, katulad siya ng kanyang amang Marcos Sr. Siya ang tunay na may dugong Marcos Sr. Yun ang sinasabi namin. And pagkatapos ng paliwanag, yun, halos lahat din ng nabigyan namin ng sample ballots na nakarinig sa aming paliwanag, kumbinsido sila, ay ganyan ba? O sige, iboboto na namin si Senator Amy Marcos. Okay? So, kailangan lang talaga ng paliwanag. Lalo na ngayon, lalo akong bumilib kay Senator Amy Marcos. Itong nangyari yung, di ba, 3 hearing, yung kanyang Senate hearing, Committee on Foreign Relations. Tapos, mayroon na siyang ebidensya, report, sinabmit sa ombudsman. Tapos, nag-recommend na imbestigahan ang 5 government officials. Umaksyon na kagad ang ombudsman. Sasubmit na ng counter affidavit si Secretary Boying Rimulya, Secretary John Vic Rimulya, General Marbel, General Torre, Ambassador Lacanilao. Ang bilis ng aksyon ng ombudsman. Bakit? Kasi sa tingin ko kompleto na, very convincing na ang mga yung fact-finding o yung hearing na ginawa ng ni Senator Amy, pulido na. Okay sige, counter affidavit agad. Kaya lalo akong bumilib kay Senator Amy. Kaya hindi kami nagkamali na isinama namin siya sa Duterte Plus 2 at ikakampanya namin siya. Sana manalo. Although medyo alanganin siya, number 14 siya sa Pulse Asia. Pag mo ngayon, i-consider mo yung Iglesia factor, Iglesia ni Cristo. Nagdarasal ako, sana maging totoo itong aking opinion. Hinala ko lang ito, hindi ko alam kung sinong i-endorse ng Iglesia. But nakikita ko, malaking pag-asa na i-endorse ng Iglesia ni Cristo ang candidacy ni Senator Amy at Camille Villar. Yun. So, ang laking boto niyan. I don't know how many millions. Estimate ko lang correct me if I'm wrong. 3 million, pinakamababa. To 4 or 5 million. Ang laking boto niyan. Sulit yan. So, sana manalo si Senator Amy, manalo si Camille Villar. Amy Villar, mananalo. Mananalo rin si Senator Bato at Senator Bongo. Mananalo rin si Congressman Marcoleta. Sana makahabol sina Attorney Vic, si Philip Salvador, Attorney Bundok. Pag nagkatotoo yan, ligtas na po ang ating BP Inday Sara sa kanyang impeachment trial. So, go ko tayo, Duterte Plus 2. Basta sigurado na si Senator Amy, iboboto namin ang aking pamilya at mga kaibigan. Susundin ang aming sample ballot na ito. Mayroon kaming party list, number 98, Bisaya Gyud, BG. Itong party list na ito is Duterte line-up din ito. So, how many days to go? 4 days to go. Election time na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Maupod ni ang natabangan na mo og yero, so karon ako siyang bisitahon. Ayo! Ay mayong udto. Mayong udto. So muna niyang natabang sa inyo ang yero. Muna na siya. Maayo na gid ang inyong atop. Maayo na gyud. Unsa ang imong ika-istorya? Unsa imong ika-istorya bahin sa gitabang yero sa inyo nga karon nakaatop na mo og bag-o. Unang-una salamat sa Ginoo. Oo. Nga natabangan mi aning sin.
Ug labaw na sad sa naglantaw ani nga video. Hinaot unta nga mapadayon ni nga tabang kay daghan pang nanginanglan nga sama namo. Mm-mm. Tungod kay wala ni nga tabang di pagid mi kabalay kay lisod among panginabuhian diri. Mm-mm. Unsa ra di inyong kuan, inyong trabaho? Uma. Gapang uuma lang. Mm. So, kuan na Para gyud. to kay mga mais. Oo, so nagpasalamat ka kay natagaan na mo gero kay kung wala pa ni nga tabang dili pa mo kabalay unta. Dili pa gid unta. Salamat jud kay sa nag-sponsor ning kuan. Oo, sige salamat kaayo.